Kamusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to mga ka-review, meron na naman tayong bagong i-review na isang laruan. Ayan. Pero hindi ito kagaya ng mga nire-review ko dati mga ka-review. Ito ay isang Gel Blaster. At ang item na ito ay ang Genming M4A1 Gen 8 Gel Blaster mga ka-review. Ayan. So, ito nga pala ang kanyang box mga ka-review. Ayan. Nabili ko to sa Lazada mga ka-review. Kaya ilalagay ko na lang sa description box ang pangalan ng store, ang link ng store, at pati ang link mismo ng laruan. At ang kinaganda pala ng package nila mga ka-review sa store na yun is nilagyan nila ng sobrang attachments pa mga ka-review. Kasi sinearch ko to sa Google mga ka-review at ang original na attachment lang talaga sa package na to is kaunti lang mga ka-review. Hindi katulad sa package na meron ang store na yun. Ayan. So nabuksan na pala namin itong box mga ka-review at na-test pa na namin ang Gel Blaster. Ngunit ipapakita ko lang sa inyo mga ka-review kung ano ba ang meron sa box na to nung ito ay dumating. Ayan. Naka-bubble wrap pala to mga ka-review nang ito ay dumating. Ayan. Ang daming laman mga ka-review. Meron tayong holoscope mga ka-review. Original na package niya. Ayan. Kasama ng package. At itong kanyang buttstock. Kasama din sa original na package niya. At yung kanyang magazine. Ito. Kasama din sa original na package. At meron din tayong foregrip. Ayan. Meron siyang Allen case. Meron din siyang maliit na flash hider. At syempre ang kanyang battery, 7.4 battery mga ka-review. At ang kanyang USB charger, USB cord para i-charge natin sa mga cellphone chargers natin mga ka-review. Ang kanyang battery. Ayan. Ganito lang. Tapos isaksak natin to sa charger natin sa cellphone. So, meron din siyang kasamang goggles. Ito. For safety purposes. At yung kanyang bottle dito mga ka-review. Naiwala ko pala yung bottle niya. Lalagyan ng mga gel balls. At syempre, mga gel balls. Ito. Nabuksan ko na pala yung tatlong gel balls sachet. At tig 500 pieces ang isang sachet nito mga ka-review. Kaya meron siyang 5. Kaya merong 2,500 pieces na estimated gel balls ang meron na libre mga ka-review. Ayan. At syempre, ito part ng kanyang buttstock. At yung mismong laruan mga ka-review. Yung mismong Gel Blaster. Ayan. So, papakita ko sa inyo later on mga ka-review ang malapitang view nito. At eto na nga. Yung mga iba pang kasama sa package na to mga ka-review. Ngunit hindi kasama sa original package ng Genming M4A1 Gen 8. Ayan. Merong sinaling ang seller mga ka-review na isang tan na buttstock. Eto. Magkaiba siya sa original na nasa package. Ayan. Ayan. At meron din siyang sinama pang isa pang scope, dummy scope na may lens. At meron ding maliit na holoscope. Ayan. Yung ilaw to mga ka-review. Pakita ko sa inyo later on. Ayan. Nakakabit din. At isang mahaba na flash hider. I think kasama to sa original na package mga ka-review. Kasi nag-fit in naman sa paglalagyan dito. Ayan. At meron ding sinamang rubber handguard. Rubber plate handguard mga ka-review. Ito. Lalagay ko to later on mga ka-review. Pakita ko sa inyo. At syempre yung kanyang manual na nakasulat sa Chinese. Pero naiintindihan ko naman yung mga pictures mga ka-review. Ayan. So, pakita ko sa inyo ang paglagay nito mga ka-review sa
ito muna ang original ng mga attachments mga ka-review. Ito ang kanyang flash hider. Lagyan muna natin ito kanyang butt stop. Ito. Ganito lang. Tapos ikutin. Ayan. Ito pala. Ito muna pala. Na fully charged ko na pala yung kanyang battery mga ka-review. Tapos yung butt stop. Ayan. Na-adjust ang kanyang butt stop mga ka-review. I-click lang ito pa itaas. Ayan. 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 So, kanyang magazine. Lagay natin to. Yan siya mga ka-review. At ang kanyang kanyang foregrip. Ayan mga ka-review. Naikabit ko na lahat ang kanyang original na attachments. Ayan. So, ganito pala siya. At pakita ko sa inyo ang malapitang view ng kanyang original attachments mga ka-review. At eto nga pala ang malapitang view ng ating item mga ka-review. Ayan. So, na-adjust ang kanyang buttstock. Ayan siya. At etong kanyang holoscope mga ka-review, meron itong kasamang batteries. At nailagay ko na pala. At ito nga pala ang kanyang button. Ayan. Umiilaw siya ng kulay green. Eto. Ayan. At itong kanyang charging handle mga ka-review, kapag pinul natin ito at pinush natin itong kanyang charging handle lock, eto, ay nabubuksan ang kanyang labasan ng mga bullet shell casing. Ayan. Para siyang totoo mga ka-review. So ito nga pala ang kanyang cylinder ng kanyang gearbox. Eto. Ay, na-click ko pala yung kanyang trigger. Hindi ko na safe ang kanyang trigger. Eto. Ayan, safety mode. At eto, firing mode, semi. Pero full auto lang talaga siya mga ka-review. Ayan, kahit pa ganito. Ayan. So, safe muna natin. Ayan siya. Tsaka ang kanyang magazine is may makina to sa loob mga ka-review. At ito ang kanyang kumukonekta dito sa loob ng mga spring para umikot yung makina gamit ang battery niya dito. At pupunta sa itaas yung mga gel balls. Ayan. So, ito. Yung kanyang mag-release button. At ito mga ka-review, di ako sure kung para saan to, pero I think wala yung nagagawa to. Pero nakiklik siya mga ka-review. Ayan. Design lang ata. At pati rin ito dito mga ka-review. Nakiklik siya. Design lang din ata. Ayan. Para magmukhang totoo. So, lagyan na natin yung iba pang attachments. At balikan ko kayo ulit. So, eto na mga ka-review. Ang kanyang iba pang attachment. At ibang buttstock. Ito na-adjust din. Ayan. Ito. Ayan. At yung kanyang isang scope. Ayan. At ito rin. Ayan. May battery din to. At itong kanyang malaking scope mga ka-review is na-adjust din siya. Ayan. Tumutunog kapag iikot natin to. So, lumalapit ang kanyang view at lumalayo din kapag ina-adjust natin ang kanyang scope. At yung kanyang mahaba na flash hider at barrel, eto. At syempre ang kanyang tan na handguard rubber plate. Ayan. Napakaganda mga ka-review. So,
So take note nga pala mga ka-review, wag lang natin to i-dry fire para hindi masira ang kanyang piston cylinder ng maaga. Ayan, demo lang yun mga ka-review, pinakita ko sa inyo. So I think ready na tayo sa test firing nito mga ka-review. So ganito pala siya kung tignan mga ka-review sa full body ko. Ayan. Ayan. Napakahaba niyang tignan mga ka-review kasi real size at napaka-komportable niya sa pisngi. Ayan. So try natin yung isang attachment, original attachment. Eto mga ka-review. Ayan. Haba din siya tignan mga ka-review. At napaka handy. Nahihulog ko pa mga ka-review. Ngunit hindi siya nagkaroon ng bitak. So napakatigas talaga mga ka-review. I think nasa nylon plastic to mga ka-review ang kanyang full body. Kasama na din itong kanyang magazine. At syempre, ang kanyang gearbox ay gawa sa nylon plastic. At ang kanyang mga gears, pwede na lang sa mga metal parts niya mga ka-review. Ayan. So, iti-test fire na natin siya mga ka-review. Alright mga ka-review, iti-test fire na natin itong Jinming M4A1 Gen 8 sa long range. At nandun pa rin natin mga targets mga ka-review. Makapal na karton at nilagyan ko lang ng target na gawa sa bond paper. Ayan. So, long range. Patamaan muna natin yung nasa right side mga ka-review para sa long range. Ayan. Ayan mga ka-review. Try natin yung iba pang attachment naman. Eto mga ka-review, yung kanyang ibang attachment na. Ayan. I think maiingayan talaga mga kapitbahay ko nito ngayon mga ka-review. Kaya pasensya na. Ayan mga ka-review. So, try naman natin sa malapitan na target mga ka-review. Alright mga ka-review, malapitang target at FPS tayo ngayon mga ka-review. So, patamaan natin yung nasa left side para sa short range. So ayan mga ka-review, pwede natin siyang i-semi-auto mga ka-review. Ganituhin lang natin. Ayan. Kasi full auto lang talaga siya mga ka-review. So, i-rapid fire na natin. Kasi nanggigikil ako mga ka-review. Ayan. Huwag na lang natin patagalin ang pag-rapid fire mga ka-review para magtagal yung kanyang nylon gears. Kasi hindi pa ako nakakapag-upgrade nito. Yan. So, try naman natin yung kanyang isang attachment. Alright mga ka-review, ito namang kanyang tan attachments. At nakalimutan ko palang ipulang kanyang charging handle para sana maganda tignan. Ayan. So, semi-auto ulit. Full auto at sirain na natin yung karton mga ka-review. Ayan mga ka-review. So, yun na muna kasi
baka magalit na sa akin yung mga kapitbahay ko mga ka-review. Kasi ang ingay ko dito. Ayan. So, napakasaya ko mga ka-review. Kasi ito ang pinakauna kong ito ang pinakauna kong full auto na laruan. Kahit na hindi siya airsoft, masaya pa rin ako mga ka-review kahit na gel blaster siya. Kasi masaya na ako sa isang full auto na laruan. Kahit gel blaster man or isang AAG na airsoft. So, yun na muna mga ka-review. Tignan natin yung resulta. At ito na ang resulta ng ating test fire mga ka-review. Dito sa long range na target, makapal na karton yan mga ka-review. At bond paper na target sign. Ito hindi nabutas mga ka-review, pero nabutas ang kanyang bond paper. Ito. Pero hindi yung mismong karton sa likod. Ayan. At dito naman tayo sa isa. Nasira yung target mga ka-review na bond paper. Kasi rinatrata natin ng matagal. Ayan. Siguro masisira din ito mga ka-review kapag niratratan ko to ng matagal sa long range. Ayan. So hindi pa rin nabutas mga ka-review. Ayan. Pero nagisi yung napunit yung bond paper. Ayan. So, itry natin siyang itira sa sahig mga ka-review. Naka-tsinelas nga lang pala ako ngayon. Ayan. Dito. Tingnan natin. Wow. Grabe, tumatalsik yung tubig mga ka-review. Ayan, dito naman sa sahig. Wasak na wasak mga ka-review yung mga gel balls. May nahulog pa. Tingnan ulit natin. Woo! Grabe. So, ang masasabi ko sa Jinming Infor A1 Gen 8 mga ka-review is maganda siya sa long range at short range na targeting mga ka-review kasi natatamaan niya yung bullseye at accurate siya mga ka-review. Ngunit hindi nga lang niya kayang bumutas ng karton mga ka-review sa isang tira lang. Kailangan pang damihan ng tira mga ka-review para mabutas talaga yung karton or yung bond paper. Ayan. But anyways, upgradable naman to mga ka-review. Siguro aabot pa to ng 300 FPS kasi yung tansya ko nito mga ka-review is nasa 250 FPS ata to. At based na rin sa mga research ko mga ka-review, umaabot siya ng 250 FPS. So that's it mga ka-review. Kung nagustuhan niyo itong video, please give it a like. At kung bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe. At i-click mo rin yung notification bell para mabisuhan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Unboxing Simulator.